Our parents used to listen the radio kahit hindi pa tayo gising, kaya ang mga boses sa radyo ay naging parte na rin ng ating araw. Kahit ang nasa likod ng mga boses na ito ay hindi pa natin nakikita, ay nararamdaman na agad natin ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanilang walang sawang serbisyo. Noong mga nakaraang panahon, hindi gaano kadali ang pagpapalaganap ng balita dahil sa mga limitadong material at mahinang pagpapadala ng impormasyon. Araw-araw, ang salitang impormasyon ay palagi nating nadidinig. Uy, alam mo rin ba ang isang katotohanan? That in this generation, we can be easily manipulated by false information, fake news or disinformation, two words with the same context, upang maligaw at upang iligaw. As the Filipinos are able to know the truth on what's happening in our country, Ayon sa Philippine News Agency, 65% of Filipinos, or nearly 2 out of every 3 adults, reported finding it difficult to determine whether information they consume, television, radio, or social media is true or fake. While statistical agencies do not track the precise number of victims like crime data, extensive national polls, or 2025 detail how deeply the population is affected. For more Some individual victim counts do not exist. A 2025 Social Welfare Stations or SWS survey found that 65% of Filipinos find it difficult to distinguish between real facts and fake news, and 59% consider only disinformation a serious problem. Additionally, Reuters Institute data from 2025 showed record high concern at 67%. So, okay Jude, paano mo ba malalaman if legit yung news na makikita mo online? Para sa akin, dapat tumingin muna talaga tayo sa mga kung ito ba ay may katotohanan, kagaya na lang ng pag-research na may kinakakulang. Yun lang. Sa pangalawang tanong Jude, if Jose Rizal and Andres Bonifacio are determined for fully to reveal the truth to their fellow Filipinos, o kung si Jose Rizal at Andres Bonifacio ay naninindigan upang ipalagaan ang pagkatotohanan, sa panahon ngayon, ano ang masasabi mo sa mga kabataan natin ngayon upang sukluin ang fake news? Para sa akin, kung may nakita man tayong isang news sa social media ay dapat huwag muna kayo agad-agad na maniwala dito. Dapat ang gawin natin ay magsuri muna dito bago ito ipagkalat. Baka hindi nyo alam ang inyong pinagkakalat ay hindi walang katotohanan. So dapat ang ginagawa natin una is nire-research natin ito if totoo ba ito. Maraming salamat Jude. Isang tanyag na doktor, guro at makatang may paninindigan at pagmamahal sa bansang kinagisnan, na nag-udlot sa kanya pakikibaka sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela. Nagpapamulat sa ating mga mata kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bayan sa likod ng mapanakop na mga dayuhan. On the other hand, Andres Bonifacio, who was a Katipunero, fought through revolution, wielding violence with wholehearted courage for the country's freedom against the rule of colonizers who blinded our sense of nationalism in the Philippines. These true heroes of our motherland inspired us to be able to study the facts and to know the truth behind fake news. This information that blinded ourselves and made us loosen our dignities or capabilities as Filipinos in terms of seeking the truth. nagpapahina sa ating dignidad at kakayahang manindigan upang lumaban sa totoo bilang mamayanan ng bansang Pilipinas.